Araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Rasul Ocampo. So, ang topic po natin for today, paano ka magpapasalamat sa Diyos kung madami kang problema at mayroon tayong concept na providence. Providence is the doctrine that God governs all things and all times. He not only created the universe but also sustains it, directs it, and works through every detail, great or small, for His purpose. God's meticulous sovereignty. He upholds, directs, and ordains all things from the rising sun to fall of a sparrow. God's providence is not random or cold, it is personal, wise, and good. For the believer, this truth brings deep assurance. Nothing happens outside the control of our loving Father. At makikita po natin ito sa Matthew chapter 6 verse 26. Look at the birds of the air. They are neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Sa Tagalog po, tignan yung ibon sa himpapawid. Sila na naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kumali, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God sustains the universe down to its tiniest atom. So, yung Panginoong Kristo pala, sinusustain niya lahat ng meron tayo sa buhay natin. Ultimo yung mga pagkain or paghinga natin, sa Kanya galing lahat ng mga bagay na yun. And kahit yung may liliit na halaga, sa Panginoon or siya pa rin yung nagsusustain lahat ng bagay na yun. Ngayon naman sa second teaching, God directs all history to His ultimate purpose. Yung mga history pala na nalalaman natin, lalo na sa Biblia, meron po pala siyang ultimate purpose yung Panginoon kung bakit niya ginagawa ng history lahat ng mga bagay na yon. Ngayon naman sa third teaching natin, God governs over the presence of evil. So, yung presensya pala ng Panginoong Kristo is napaka-powerful, lalo na mga sa evil. Parang hindi nila kaya labanan ng Panginoon. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, glorify God for His providential care. So, palagi natin i-glorify yung Panginoong Kristo sa kabutihang ibinibigay niya sa atin. And syempre, yung pagpo-provide ng kalinga na galing sa Kanya. Ngayon naman sa second application, grow in God's sustaining grace daily. So, palagi tayong mag-grow or maging mas matatag sa binibigay na kabutihan ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin sa pang-araw-araw, yung paghinga at buhay natin na magising man lang tayo sa isang araw. Isa na siya sa grace na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman sa third application, give thanks to God in all circumstances. So, manghingi pala tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na binibigay niya sa atin, lalong-lalo na syempre sa mga problema, dahil hindi naman tayo tatatag dahil sa wala tayong problema, na kumbaga binibigyan niya tayo ng problema upang mas maging matatag pa tayo sa susunod pa nating laban. Ngayon naman sa discussion na tayo, how should God providence shape your attitude in times of hardship, sickness, pain, and even presence of evil? So, para sa akin, mas lalo kong nahasa yung pagkakaroon ko ng mas matalik na relasyon sa ating Panginoon. Naging siya na talagang takbuhan ko sa lahat ng bagay, na kahit anong mangyari, palagi akong nanghingi ng tawad sa Diyos at pinagdadasal ko lahat ng bagay na hindi ko na iniisip na kung ano pa yung mga dapat na mangyari. Iniisip ko na lang ngayon ay ang takbuhan ng Panginoon. And sa alternative question na tayo, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin na ngayon na kahit na problema pa yung kinakaharap natin, kailangan pa rin natin siya ipagpasalamat dahil alam ng Panginoon na kaya natin yung lagpasan. At ngayon naman sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat pa sa Panginoon, na kahit maliliit na bagay, kailangan ko pa rin ipagpasalamat sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.